Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, baka residente ng mga barangay na unang tatamaan ng water interruption. Kanya-kanya ng diskarte para makapag-imbak ng tubig. Abogado na itinurong suspect sa pagsabog sa huling araw ng bar exams, maring itinangging sangkot ang law students sa karahasan. Baka motoristang suki ng North Luzon Expressway. Pinaghahanda na sa hanggang 13 pisong dagdag singil sa toll simula sa Enero. Regular na sahod at 8 oras sa trabaho para sa mga bus driver at konduktor isinusulong sa kamera. International singing sensation Charis, busy sa Amerika pero judge sa isang singing contest sa Cabuyao, Laguna. High-tech na paraan ng pag-judge, alamin. At mga makukulay na parol ng Pampanga, dinarayo at mabiling-mabili na. Ilang minuto mula ngayon, tuluyan ng mawawalan ng tubig sa ilang lugar na sineserbisyohan ng Maynilad. Kaya naman ang mga apektadong residente, kanya-kanya ng diskarte para makaipon ng tubig na magagamit sa mga susunod na araw. Live mula sa Barangay Sauyo sa Quezon City, saksi si Rauna Crisostomo. Rauna. Igan Maris, isang barangay sa Uyo sa unang matatamaan ng water interruption ng Maynilad mamayang hating gabi. Kaya naman kanya-kanya ng imbak ang mga taga rito bago pa tuluyang mawala ng tulo ng tubig ang kanilang mga gripo. Ganito na lang kahina ang tubig na tumutulo sa gripo ni Evangeline de la Fuente, pero matyaga pa rin niya itong binabantayan. Masiguro lang na mapupuno ang kanilang mga balde at drum. Mabuti na raw ito kaysa wala talagang tubig tulad nitong umaga. Pakiusap ko nga lang sana po sa Maynilad na kumari nga po sana maanuhan po talaga ng daloy ng tubig kahit minsan napupuyat kami. Puyat kami pagka nag-iipon. Dahil Biyernes pa inaasahang may babalik ang supply ng tubig kahit washing machine at kaldero, pinuno na ni Bibi Ignacio. Pati mga plastic, pinaglagyan na niya ng tubig. Ay, hindi namin kakayanin yung hanggang Biyernes pa raw. Kaya, kita nyo naman, pati yung kaldero namin, punong-puno ng tubig. Lahat yan. Ayon sa Maynilad, nagkasabay-sabay lang daw ang pag-iigib ng tubig ng mga tao kaya nawala na ng tubig ang ilang lugar ngayong araw. Alas 8 lang nitong umaga na isara ang lagusan ng tubig sa Angat Dam para sa pagkukumpuning gagawin. Kaya't sa 32 barangay sa Metro Manila na apektado ng water interruption, unang tatamaan ng barangay sa Uyo dito sa Quezon City, Barangay Potrero sa Malabon at Barangay General T. De Leon sa Valenzuela pagpatak ng hating gabi mamaya. Kasi itong facility na to, yung power plant na to, tinayo pa to noong 1960s. So talagang yung mga pyesa at yung ibang mga infrastructure nangangailangan na ng repair and maintenance work. Kanina nagrasyon na ng tubig ang Maynilad sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Bukod sa kanilang 24 na water tanker, tutulong naman daw pati ang Manila Water at iba pang pribadong tanker sa pagdadala ng tubig sa mga apektadong lugar. Alas 6 ng umaga magsisimula na raw magrasyon ng Maynilad sa mga apektadong lugar at tatagal sila ng hanggang alas 10 ng gabi o higit pa kung kinakailangan. Mula rito sa Quezon City, ako si Rauna Crisostomo, ang inyong saksi. Umarap sa Manila Police District ang Assistant Dean ng University of San Jose Recoletos sa Cebu para ipagtanggol ang tinuturong suspect sa pagsabog sa huling araw ng bar exams. At ayon kay Attorney Elaine Batan na tumatayo ring abogado ni Jed Carlo Lazaga, walang kinalaman ng kanilang law student sa karahasan. Saksi si JP Soriano. Si Jed Carlo Lazaga ang itinuro ng isang saksi kahapon na siyang naghagis umano ng pampasabog sa mataong pagsalubong sa mga bar examiner ng linggo. Kanina, humarap sa MPD ang Assistant Dean ng University of San Jose Recoletos sa Cebu at siyang tumatayong abogado ni Lazaga. Dito ay mariin niyang itinanggi na may kinalaman ng kanilang law student na si Lazaga sa pagsabog. Katunayan anya, si Lazaga raw ang nabiktima. Biglang may umakbay sa kanya, nilieg siya. And then bigla na lang sinabi na ito kasama to ng nagpaputok. Sinigundahan ito ng kaklase at kapwa-volunteer ni Lazaga na si Danchi Barrios. Tinuod, dili magitumaw ang tinuod. Nag-i-utang-utangan lang siguro siya sa
kuan ba, katong mga police dito kay wala magilaing ma-point out kung kinsa gyud suspect. Sa tanggapan ng Malati Police, makikitang alas 7 ng gabi ng linggo nang naitala sa blotter ang reklamo nila Saga ng panggugulpi laban sa Tau Gamma Phi. Bagay na maring itinanggi ng nasabing fraternity. As of now, we really don't want to pinpoint on any group, whether it's the suspect or any other persons. But as far as we are concerned, we condemn the Bastardi Act. Sa panig ng Alpha Kappa Rho o ACRO, pinabulaanan ng presidente ng kanilang Grand National Council na may kinalaman sila sa pagsabog. The Alpha Kappa Rho is denying any involvement doon sa bombing incident na Lasal. Ayon sa MPD, MK2 fragmentation hand grenade ang ginamit na pampasabog. Tinitingnan din natin ng intelligence division natin kung saan na nakaka-avail nitong mga MK2 fragmentation grenade kasi ito mga matatagal ng World War grenades to. World War II grenades. Nasa lupa po siya sumabog. So nakita naman natin sa resulta, puro paa po yung mga injury po ng ating mga victims. Ayon sa binuong task force ng MPD, mayroon na silang 3 sospek sa ngayon. Pero di raw nila pwedeng sabihin kung miyembro ba ang 3 ng anumang fraternity. We made it a point that we pinpoint individual responsibility. Dahil sa insidente, inarekomenda na ni Manila Mayor Alfredo Lim sa Supreme Court na ipahinto na ang bar operations o yung pagtitipon-tipon sa kalsada kapag bar exams dahil pinagbumulan lang daw ito ng gulo. Sa dami ng mga cheering squad ng kanilang eskwelahan, kuminsan nagkakantsawan. Nakatakdang magsagawa ng parallel investigation sa pagsabog ang binuong komite ng Korte Suprema. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Nagalay ng misa at nag-prayer vigil ang mga estudyante ng San Beda College of Law bilang pagkondena sa pagsabog sa tapat ng De La Salle University noong linggo. Nagsalita na rin ang mga bedan sa panukala ni Manila Mayor Alfredo Lim na tanggalin na ang tradisyonal na salubong tuwing bar exams. Saksi si Steve Dailisan. Sa puting damit at itim na armbands, ipinamalas ng mga San Beda Law student ang kanilang pagkondena sa naganap na pagsabog noong huling araw ng bar exams noong linggo. Kasabay nito, pinabulaanan nila ang usap-usapang away sa loob ng San Beda League of Lady Barristers ang pinagmulan ng gulo. Sila pangaraw ang higit na naagrabyado dahil sa 47 na sugatan, mahigit 30 ang bidista na paong mga babae. 2 nga sa kanila inoobserbahan pa rin dahil sa mga matitinding sunog na tinamo sa katawan. Naniniwala ako na isang bidista hindi magagawa yung katulad noon. Maaaring may mga hindi pagkakaintindihan o away ang sorority o fraternity namin dito sa San Beda. Pero hindi siya yung tutuloy o magiging ganito kabayolente. Kapwa ilang hakbang lang ang layo ng magkaibigang Kath at Casey nang maganap ang pagsabog. Ngayon, hati sila sa panukala ni Manila Mayor Alfredo Lim na iwaksi na ang tradisyonal na salubong. Masarap kasi sa pakiramdam bilang isang barista na makita mo na sinasalubong ka ng mga kapwa mo law students. Kung sa safety din lang naman, siguro mas maganda na. Pero ang naisip ko alternative na pwedeng gawin ng mga estudyante ay yung salubong na lang sa bawat eskwelahan. Nag-iyakan pa kami kasi mabigat talaga. Tapos matutulog ka, hindi ka makatulog ng maayos kasi napapaginipan mo. Bandang hapon nagsagawa ng misa at prayer vigil na dinaluhan ng Bedan community. Sa isang statement, inihayag ng San Beda College of Law na tiwala silang magiging masusi ang investigasyon ng pulisya sa pagsabog para mapanagot ang lahat ng sangkot dito. Patuloy naman ang pagbibigay ng San Beda College ng financial at moral assistance sa mga estudyanteng na biktima ng pagsabog. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Sa ibabang balita, plano ng Manila North Tollways Corporation na taasan hanggang 13 piso ang singil sa North Luzon Expressway. Ano naman kaya masasabi ng mga motorista sa balak na toll hike? Alamin sa report ng saksin si Cara David. Nitong nakaraang buwan lang ng pansamantalang pinigilan ng Korte Suprema ang pagpapatupad ng 12% PVAT sa lahat ng tollways sa bansa. Nakahinga man ng maluwag ang maraming motorista, posibleng hindi lang yan ang bubunuin ng mga suki ng North Luzon Expressway. Simula kasi sa Enero ng susunod na taon, balak ng Manila North Tollways Corporation o MNTC na taasan ng 5 hanggang 13 piso ang singil sa NLEX.
Kung matutuloy ang toll hike na hinihingi ng MNTC sa Toll Regulatory Board, mula 36 ay magiging 41 pesos na ang toll sa mga kotse at iba pang Class 1 vehicle. Ang toll naman sa mga bus, 11 piso ang itataas. 13 piso naman ang dagdag singil sa toll sa mga truck. Paliwanag ng MNTC, ang naturang toll hike ay bahagi ng kanilang kontrata na kada 2 taon ay pwede silang mag-adjust ng singil. Ang dagdag singil na yan, mapupunta naman daw sa pagpapaganda ng mga pasilidad ng NLEX, tulad ng Mindanao Avenue North Luzon Expressway Link. Balak ding dagdagan ng MNTC ang kasalukuyang 60 CCTV camera sa NLEX. Magdaragdag din daw sila ng speed radar gun, ang equipment na ginagamit para mahuli ang mga nag-o-overspeeding sa expressway. Ganun din ang mga impact attenuator na nakakabawas ng impact ng mga bumabanggang sasakyan. Your toll works for you. Sinusulit naman namin ano man yung pagtataas. Minodernize namin talaga ito, fully computerized. Gayunman, magkahalo ang reaksyon ng mga motorista sa planong dagdag singil. Mahirapan naman yung mga trucker niyan pag tulad na sa amin na medyo mahal yung diesel pa, tapos yung magmahal pa ng tollgate, mahirapan na. Okay lang. Kasi po, para hindi makongest. Kasi marami nang dumadaan Tumanggi munang magbigay ng pahayagan TRB hanggat hindi pa nila formal na natatanggap ang petisyon ng MNTC. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.